Humarap sa akin ang anak kong si Paulo na may mapang-aping ngiti. Sinabi niya sa akin, nang harap-harapan, na wala raw akong mapapala kahit isang kusing mula sa 1 bilyon at 900 milyong pisong pamana ng aking yumaong asawa. Para sa kanya, isa lamang akong hamak na retiradong trabahador na wala ng halaga. Kaya naman, hindi ako kumibo, hindi ako lumaban. Nanatili lamang akong tahimik habang pinapanood ko silang magsaya sa aking inaakalang pagkatalo. Ngunit nang buksan na ng abogado ang selyadong sobre, biglang tumigil ang mundo. Isang pangungusap lamang ang binasa niya. Isang maikling pangungusap na nagpabagsak sa balikat ni Paulo. Namutla ang aking anak. Nagsimula siyang sumigaw sa galit hanggang sa yumanig ang mga dingding ng opisina dahil sa hindi niya matanggap na katotohanan. Ang lahat ng kanyang inaasahan ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Bago ko ibahagi sa inyo ang buong detalye ng kwentong ito, na puno ng aral tungkol sa pamilya at tunay na kayamanan, maaari bang malaman ko muna kung taga saan kayong lungsod o probinsya? Mangyaring isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Habang nakaupo ako sa aking lumang silya sa kusina, tinitingnan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw sa labas ng bintana. Ang liwanag ng hapon ay tila nagbibigay buhay sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa bawat kislap ng liwanag, may isang alaala na muling nabubuhay. Mga alaalang pilit ko nang ibinaon sa limot sa loob ng 15 taon. Bigla, ang pangalang Luz Biminda Elizabeth Flores ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay parang isang kamay na humahila sa akin pabalik sa nakaraan. Pabalik sa panahon kung saan ang lahat ay mas simple, mas totoo. Dinala ako ng aking isipan sa isang maulang gabi noong Pebrero, taong 1987, noong 1987. Nandito ako noon sa Murphy's Eatery, isang maliit na kainan sa kanto na madalas kong puntahan pagkatapos ng trabaho sa planta. Malamig ang simoy ng hangin at may amoy ng basang kalsada. Doon ko siya unang nakita. Isang babaeng nakasuot ng pulang jacket, matikas ang tayo, at may mga matang nag-aapoy sa paninindigan. Naaalala ko pa, nakikipagtalo siya sa may-ari ng kainan tungkol sa pagkuha ng trabahador. Sinasabi ng may-ari na hindi raw niya tatanggapin ang mga babaeng aplikante dahil hindi raw kaya ng mga babae ang pressure kapag weekend. Tumigil ako sa pagkain ng aking merienda. Ang tinidor ko ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo. Narinig ko ang kanyang boses, malakas, malinaw, walang takot. Sinabi niya sa may-ari, "Sinasabi niyo bang hindi niyo tatanggapin ang mga babae dahil lang sa akala niyo ay mahina sila?" Iyan ang pinakakatawa-tawang narinig ko sa buong linggong ito. Nakita ko ang kanyang mukha nang bahagya siyang lumingon. Ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na may kasamang talino. Siya ay napakaganda sa kanyang pagkagalit, parang may kuryenteng dumaloy sa buong paligid. Naglabas siya ng isang business card mula sa kanyang pitaka at inilapag ito sa counter. Sabi niya, "Kapag nagbago na ang isip mo tungkol sa pagkuha ng tao base sa kakayahan at hindi sa maling akala, tawagan mo ako." Paglabas niya, tila lumiit ang silid. Nawala ang sigla ng hangin. Sabi ng manager, "Ang babaeng iyon ay sakit lang sa ulo." Pero tumayo ako, nag-iwan ng malaking tip sa tabi ng aking pagkain at sinabi ko, hindi po siya sakit sa ulo. Siya ay pambihira. Pambihira. Iyon ang tanging salitang pumasok sa isip ko. Nilapitan ko ang counter at mabilis na kinabisado ang numero sa card na iniwan niya. Brianna Chen, isang business consultant. Kinailangan ko ng 3 araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan siya. Nang sa wakas ay sumagot siya, ang boses niya ay mabilis at formal. Sinabi ko, "Ako si Lito Flores. Wala tayong formal na pagpapakilala, pero nakita kita sa Murphy's noong Biyernes ng gabi." Tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang mahina niyang tawa. Sabi niya, "Ah, ikaw ba? Yung lalaking kumakain ng piyay na ipinagtanggol ako sa manager? Napanood kita sa salamin habang kinukuha ko ang gamit ko sa kotse. Salamat sa pagtatanggol, Lito." Doon nagsimula ang lahat. Ang unang date namin ay sa isang simpleng restaurant sa 2 kalye. Nakasuot pa rin siya ng pulang jacket, pero sa ilalim nito ay isang itim na bestida na nagpabilis sa tibok ng puso ko.
Nag-usap kami ng 3 oras. Tungkol sa pamilya niya sa probinsya, tungkol sa trabaho ko sa planta, tungkol sa mga pangarap namin. Nang tumawa siya sa kwento ko tungkol sa aksidenteng pagbaha sa aking apartment, habang sinusubukan kong ayusin ang gripo, alam kong nahulog na ang loob ko sa kanya. Pagkaraan ng 6 na buwan, nag-propose ako sa kanya sa parehong kainan kung saan kami unang nagkita. Inilapag ko ang singsing sa counter kung saan niya iniiwan ang kanyang business card noon. Pakasalan mo ako, Luz Viminda. Gawin mo akong pinakamapalad na lalaki sa buong mundo. Hindi pa ako natatapos sa pagsasalita, sumagot na siya ng oo. Ang araw ng aming kasal ay napakaganda. Setyembre noon. Nakasuot siya ng lumang gown ng kanyang lola na ipinaayos para sa kanya. Simple lang ang lahat. May mga bulaklak na pinitas namin sa umagang iyon. Nanginginig ang kamay ko habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Habang buhay, bulong niya sa akin. At naniwala ako. Naniwala ako ng buong puso. Pagkalipas ng 2 taon, dumating si Paulo, ang aming munting milagro. Naalala ko pa noong nasa ospital kami, pinagmamasdan ko si Luz, habang karga niya ang aming anak. Doon ko naisip na wala na akong ibang mahihiling pa. Ang sandaling iyon ay sapat na para sa akin. Ngunit kahit noon pa man, napapansin ko na ang kanyang mga mata ay madalas sumulyap sa mga business magazine sa tabi ng kanyang kama. Ang apoy ng kanyang ambisyon ay hindi kailanman namatay, lalo lamang itong nag-alab habang lumalaki si Paulo. Nang magpito ang anak namin, bumili si Luz ng computer. Hindi laruan, kundi isang totoong makina na mas mahal pa sa buwan ng sweldo ko. Sabi niya, kailangang maintindihan ni Paulo ang teknolohiya. Ang kinabukasan daw ay para sa mga batang mabilis mag-isip. Naisip ko noon, gusto ko lang sanang turuan si Paulo na mangisda o maglaro ng basketball sa kanto. Tumawa si Luz, pero ang tawa niya ay hindi na kasing tamis ng dati. Unti-unti, lumipat kami sa mas malaking bahay. Isang bahay na may 3 banyo at kusinang mas malaki pa sa dating apartment namin. Nagkaroon na rin kami ng katulong na dumarating 2 beses sa isang linggo. Sabi ni Luz, hindi ba ang ganda nito, Lito? Maaari na tayong tumanggap ng mga bisita ng may dignidad. Pero ang totoo, namimiss ko ang luma naming mesa sa kusina, ang mesang may mga bakas ng kulay mula sa mga crayons ni Paulo, ang mesang saksi sa aming mga seryosong usapan. Hanggang hating gabi, ang bago naming mesa ay gawa sa kristal. Masyadong makinang, masyadong malamig. Kailangan ng mga sapin para hindi mabahiran. Nagsimula na ang mga party sa bahay. Mga kliyente, mga negosyante, mga taong ang pinag-uusapan lang ay stock market at investment. Nagsusuot ako ng maayos na barong at sinusubukan kong makisali, pero ang mga salitang gaya ng hedge funds at corporate restructuring ay parang ibang lengguwahe sa akin. Kapag may nagtatanong kung ano ang trabaho ko, sasagot si Luz, si Lito ay nagtatrabaho sa power plant. Pero may naririnig akong bago sa kanyang boses. Hindi na ito pagmamalaki. Parang humihingi siya ng paumanhin para sa akin. Parang kailangan niyang bigyan ng dahilan kung bakit ako nandoon. Doon ko unti-unting naramdaman ang paglayo niya. Ang babaeng minahal ko sa Murphy's Eatery ay dahan-dahang napapalitan ng isang babaeng hindi ko nakilala. Isang babaeng mas pinahahalagahan ang mga numero sa bangko kaysa sa mga simpleng sandali ng pagsasama. Habang tinitingnan ko ang lumang litrato naming 3, ramdam ko ang hapdi. Ang pera ay tila isang pader na antunting itinayo sa pagitan naming 2. Isang pader na hindi ko kayang tibagin. Ang mas masakit pa, nakita ko kung paano hinubog ni Luz si Paulo ayon sa kanyang gusto. Ang batang dati ay masayang naglalaro sa ulan, ngayon ay marunong na ring tumingin nang mababa sa mga taong sa tingin niya ay walang narating. Ang lahat ng ito, ang lahat ng aming pagmamahalan ay tila naging biktima ng kanyang walang hanggang paghahangad ng tagumpay. Ang aming simula ay puno ng pag-asa, ngunit ang aming kasalukuyan noon ay puno na ng mga pira-pirasong alaala na tila wala ng pag-asang mabuo pa. 15 taon na ang lumipas mula nang huli kaming mag-usap ng masinsinan. At ngayon, sa gitna ng katahimikan ng aking apartment, ang tanging natitira sa akin ay ang mga pirasong ito ng nakaraan. Mga piraso na kahit anong ingat ko ay tila nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang nawala sa amin. Napabuntong hininga ako.
Ang pag-ibig na akala ko ay habang buhay ay naging isang kwento na lamang ng kung ano ang maaari sanang nangyari kung hindi lamang kami nabulag ng kinang ng salapi. Habang lumilipas ang mga taon, ang aming buhay ay tila isang pelikula na unti-unting nagbabago ang kulay. Mula sa mainit at masayang kulay ng aming lumang apartment, patungo sa malamig at makinang na puti ng aming bagong mansyon sa Hillcrest Avenue. Ang aming bahay ay hindi na lamang basta tirahan. Isa na itong monumento ng tagumpay ni Luz. Mayroon kaming 3 malalaking banyo. May kusina na ang laki ay parang isang buong apartment. Ang refrigerator namin ay naglalabas ng ice cubes sa isang pindot lang. Noong una, akala ko ay ito na ang pangarap. Akala ko ay dito na kami magiging pinakamasaya. Ngunit nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Habang lumalaki ang balanse sa bangko ni Luz, lalo namang lumalaki ang distansya sa pagitan naming dalawa. Ako, nanatili akong kontento sa aking trabaho sa planta. Gusto ko ang pakiramdam na nakakatulong ako sa komunidad. Gusto ko ang pag-uwi ng may dumi sa kamay pero may kapayapaan sa puso. Si Luz, iba na ang kanyang mundo. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga conference calls at business meetings. Ang aming mga hapunan ay hindi na tungkol sa kung kumusta ang araw ng bawat isa. Ang usapan ay tungkol na sa market share, tungkol sa investment strategies, tungkol sa mga bagay na hindi ko mahawakan. Madalas kaming magkaroon ng mga party sa mansyon. Ang mga bisita ay mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana at diamante. Nagsusuot ako ng aking pinakamagandang barong Tagalog at sinusubukan kong makisama, ngunit sa tuwing magsasalo-salo kami, pakiramdam ko ay isa akong estranyo sa sarili kong tahanan. Naririnig ko ang boses ni Luz sa gitna ng karamihan. Kapag tinatanong siya tungkol sa akin, ang sagot niya ay laging may halong paumanhin. Si Lito ay nasa power plant pa rin, sasabihin niya. At pagkatapos, mabilis niyang ililipat ang usapan sa ibang bagay. Parang ang trabaho ko ay isang kahihiyan na kailangang itago. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang pinakamasakit ay ang makitang nagbabago ang aming anak, si Paolo. Lumaki si Paolo sa gitna ng luho. Sa edad na 10, marunong na siyang makipag-usap tungkol sa computer programming sa mga tech consultants ni Luz. Sa edad na 12, nagagawa na niyang punahin ang klase ng wine sa mga restaurant na hindi ko man lang kayang bayaran ng isang pagkain. Unti-unti, ang pagtingin niya sa akin ay nagbago. Hindi na ito paghanga. Hindi na ito pagmamahal ng isang anak. Ito ay naging paghamak. Madalas niyang sabihin sa akin, "Tay, hindi mo kasi naiintindihan." Sasabihin niya iyon habang bumubuntong hininga. Isang buntong hininga na puno ng pagod. Parang napakalaki kong pabigat sa kanyang matalinong mundo. Ang pinakamalaking away namin ay nangyari noong 15 kaarawan ni Paulo. Gusto ko lang sana ng isang simpleng selebrasyon, isang backyard barbecue. Gusto kong mag-ihaw ng lechon at imbitahan ang mga kaklase niya sa eskwelahan. Gusto ko ng tawanan na galing sa puso. Ngunit si Luz, iba ang kanyang plano. Kumuha siya ng isang mamahaling caterer. Nag-arkila siya ng mga professional entertainers. Ang guest list ay puno ng mga business contacts at ang kanilang mga anak. Ang bahay namin ay napuno ng mga bulaklak na parang may ikakasal. Sabi ko kay Luz noong gabi bago ang party, "Luz, 15 taon pa lang ang bata. Hindi siya 50 taong gulang na CEO. Nakakahiya ito." Tiningnan ako ni Luz ng malamig. Ang mga mata niya na dati ay puno ng init, ngayon ay parang yelo. Sabi niya, "Lito, lumalaki siya sa ibang mundo. Ang mga koneksyon na ito ang bubuo sa kinabukasan niya. Kailangan niyang manalo sa mundong ito." "Paano naman ang pagiging bata?" tanong ko. Sumagot siya, "Ang pagiging bata ay isang luho na hindi natin kayang ibigay sa kanya. Ang mundo ay isang kompetisyon. Alinman sa ihanda natin siyang manalo o ihanda natin siyang matalo." Sa gabing iyon, nakita ko si Paulo sa tabi ng swimming pool. Nakasuot siya ng mamahaling damit pero mukha siyang nawawala. Nilapitan ko siya at tinanong, "Ayos ka lang ba, anak?" Agad siyang tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang postura. Sabi niya, "Siyempre, tay." "Bakit naman hindi?" Ngunit sa isang sandali, nakita ko ang nalilitong bata sa loob ng kanyang mga mata at nadurog ang puso ko. Iyon ang simula ng katapusan. Ang susunod na 10 taon ay parang panonood ng isang gumuguho na bundok mula sa ibaba.
hindi mo mapipigilan. Wala kang magagawa kundi panoorin ang pagkawasak. Ang aming mga hapunan ay naging mga conference calls na lang. Ang aming mga bakasyon ay laging nakansela dahil sa client emergencies. Ang mga board meetings ni Luz ay laging mas mahalaga kaysa sa mga laro ni Paulo sa eskwelahan. Laging sinasabi ni Luz, "Hindi mo naiintindihan ang pressure na nararanasan ko dito. Ang negosyong ito ang nagbibigay ng buhay na meron kayo. Naiintindihan ko ang pressure. Naiintindihan ko ang bigat ng pagsisiguro na may kuryente ang libu-libong pamilya. Pero para sa akin, ang pressure ko ay para sa pagsisilbi sa iba. Ang pressure ni Luz ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang imperyo." Nang makapagtapos si Paulo ng high school, naging ganap na siyang estranyo sa akin. Hinubog siya ni Luz na maging katulad niya, matalas, ambisyoso, at walang pakialam sa mga bagay na walang kinalaman sa tagumpay. Minsan, sinubukan kong imungkahi sa kanya na mag-isip tungkol sa pag-aaral ng isang trade o kasanayan. Tiningnan niya ako na parang sinasabi ko sa kanya na maging isang alipin sa gitna ng bukid. Sabi ni Paulo sa akin, "Tay, iyan ang dahilan kung bakit hindi ka umasenso, ang paraan ng pag-iisip mo. Kontento ka na sa pagiging mediocre, katamtaman, walang narating." Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng napakalakas. Parang ang 25 taon ko ng pagtatrabaho ng marangal para sa komunidad ay walang halaga. Parang ang pagiging isang tapat na ama ay isang kahihiyan. Pagdating niya sa kolehiyo, lalong lumala ang lahat. Mas pinili niya ang business school, ang paaralan ni Luz siyempre. Tuwing uuwi siya para sa bakasyon, ang usapan niya ay tungkol na sa market dynamics. Tinitingnan niya ang ating bahay, ang ating buhay, na may kasamang pagkainis. "Sana ay mas ginalingan mo pa, tay," sasabihin niya. Parang ang pagiging masaya ko sa simpleng buhay ay isang kasalanan. Si Mama, nagsimula sa wala pero nakagawa ng imperyo. Ikaw, pareho pa rin ang trabaho mo sa loob ng 20 taon. Ang sagot ko ay laging pareho, Paulo. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ngunit alam kong hindi na siya nakikinig. Ang huling pagsabog ay nangyari noong graduation niya. Hindi nakadalo si Luz dahil sa isang malaking acquisition deal. Habang naglalakad kami sa kusina na gawa sa kristal at granite, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sabi ko kay Luz nang hating gabi na siya makauwi, "Tama na ito, Luz. Dapat pamilya ang una." Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Sabi niya, "Huwag mo akong sermonan tungkol sa priorities, Lito. Lahat ng meron tayo, lahat ng narating ni Paulo ay dahil sa trabaho ko. Paano naman ang lahat ng nawala sa atin?" Tanong ko. "Gaya ng ano?" Tanong niya. Tila totoong nalilito. Gaya ng pagiging pamilya natin. Hindi tayo isang korporasyon, Luz. Pamilya tayo. Tiningnan niya ako ng matagal at nakita ko ang sagot sa kanyang mga mata bago pa man siya magsalita. Hindi na kami pamilya. Isa na kaming business arrangement na wala ng silbi. Sabi niya ng mahinahon. Siguro ay panahon na para itigil ang pagkukunwaring ito. Ang aming divorce ay natapos sa loob ng 6 na buwan. Ang mga abogado ni Luz ay napaka-professional, napakabilis, at napakasakit. Nakuha ko ang aming unang bahay sa Maple Street, ang maliit naming bahay noon na ginawa niyang paupahan. Nakatanggap din ako ng sapat na pera para mabuhay ng simple, nakuha niya ang lahat. At nakuha rin niya ang katapatan ni Paulo. Ang huling sinabi ni Paulo sa akin bago siya lumipat sa Makati para magtrabaho sa kumpanya ni Luz ay ito, "Tay, ang pagiging nega mo tungkol sa family values at simpleng buhay ay nakakalason. Hindi ko na kayang makasama ka sa ganyang mindset." Naiwan akong mag-isa sa aking apartment. Napapaligiran ng mga kahon ng alaala na tila walang halaga sa mga taong pinakamahal ko. 15 taon na ang lumipas. Ang kape ko sa mesa ay malamig na. Ang mga basag na seramika sa sahig ay nandoon pa rin. At sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin alam kung bakit naalala ni Luz ang pangalan ko sa kanyang huling habilin. 15 taon. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito, tila mabilis lang. Isang iglap, ngunit para sa isang taong nag-iisa. Ang 15 taon ay parang isang kawalang hanggan. Ito ay binubuo ng 5,475 araw ng katahimikan. Pagkatapos ng aming divorce, pinili kong lumayo. Hindi dahil sa galit ako,
kundi dahil kailangan kong huminga. Iniwan ko ang mansyon sa Hillcrest. Iniwan ko ang mga kristal na baso, ang mga mamahaling kagamitan, at ang lahat ng kinang ng buhay milyonaryo. Bumalik ako sa aking pinagmulan. Sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na barangay. Dito, ang tanging maririnig mo sa umaga ay ang tilaok ng manok ng kapitbahay at ang tunog ng mga tricycle na dumadaan. Ang buhay ko ay naging payak, napakapayak. Nabubuhay ako sa aking maliit na pensyon mula sa SSS at sa kaunting ipon ko sa bangko. Sapat na ito para sa aking pagkain, sa aking gamot para sa high blood, at sa pamasahe kung gusto kong mamasyal sa parke. Ang aking kusina ay maliit lamang. Ang mesa ko ay kasya lamang para sa 2 tao. Minsan, tinitingnan ko ang bakanteng upuan sa harap ko habang kumakain ng hapunan. Isang tuyo, kaunting kanin, at mainit na sabaw. Simple lang, pero masarap. Dahil dito, sa maliit na espasyong ito, walang humuhusga sa akin. Walang nagsasabi na ako ay mediocre. Walang nagsasabi na ako ay isang pagkakamali. Ngunit habang ang mundo ko ay lumiliit at tumatahimik, ang mundo ni Luz at Paolo ay lalong lumaki. Lalo itong naging maingay. Lalo itong naging makinang. Kahit anong iwas ko, palagi ko silang nakikita sa mga balita, sa mga pahayagan, sa mga business magazine na nakikita ko sa dental clinic o sa barbero. Luz Biminda Flores, ang reyna ng business consulting. Ang imperyong Flores, umabot na sa bilyong piso ang halaga. Nakikita ko ang mga litrato ni Luz. Nakasuot siya ng mga perlas at mga designer suits. Mukha siyang masaya. Mukha siyang matagumpay. Pero sa bawat litrato, tinitingnan ko ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas, mas malamig. Parang wala nang bakas ng babaeng minahal ko sa Murphy's Eatery. At nandoon din si Paolo. Sa bawat litrato, nasa tabi siya ng kanyang ina. Nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang buhok ay laging maayos, ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Sa loob ng 15 taon, naging kanang kamay siya ni Luz. Naging katuwang siya sa pagpapalago ng kanilang imperyo. Sabi sa mga balita, si Paolo ang heir apparent, ang susunod na hari. Siya ang utak sa likod ng marami nilang matagumpay na proyekto sa Makati at maging sa ibang bansa. Ipinagmamalaki ko ba ang aking anak? Siyempre. Kahit itakwil niya ako, kahit kinalimutan na niya ang aking pangalan, siya pa rin ang aking dugo at laman. Siya pa rin ang maliit na batang kinakarga ko dati sa aking balikat. Ngunit masakit. Napakasakit. Sa loob ng 15 taon na iyon, hindi man lang tumunog ang telepono ko tuwing Pasko. Walang mensahe tuwing kaarawan ko. Walang pagbisita tuwing araw ng mga tatay. Kinalimutan nila ako. Sadya nilang binura ang aking pagkatao sa kanilang mga buhay. Para sa kanila, si Lito Flores ay isang alaala ng kahirapan at kabiguan na hindi na dapat pangbalikan. Minsan, iniisip ko, ano kaya ang itinuro ni Luz kay Paolo tungkol sa akin? Siguro ay sinabi niya na wala akong ambisyon. Siguro ay sinabi niya na pinigilan ko ang kanilang pag-asenso. At si Paolo, dahil lumaki siya sa luho. Naniwala siya ng buo. Pinataba niya ang kanyang puso ng galit at puot sa kanyang sariling ama. Naisip ko rin, kumusta kaya ang kanilang relasyon bilang mag-ina? Sa labas, mukha silang perpekto, isang powerhouse team. Ngunit alam ko si Luz. Alam ko na ang kanyang pag-ibig ay laging may kasamang kondisyon. Ang pag-ibig niya ay laging nakadepende sa iyong nagawa. Kung magaling ka, mahal ka niya. Wala kang halaga. Siguro ay iyon ang dahilan kung bakit naging ganoon katindi ang pagsisikap ni Paolo. Ginawa niya ang lahat para makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ina. Naging malupit siya sa negosyo. Naging ambisyoso siya. Lahat ng ito para lamang hindi siya ituring na katulad ko. Para sa kanya, ang pagiging katulad ng tatay ay ang pinakamalalang sumpa sa mundo. May mga gabi na hindi ako makatulog. Pinapakinggan ko ang ingay ng bentilador sa aking silid. Itinatanong ko sa Diyos, ano ba ang naging pagkakamali ko? Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Binigyan ko sila ng lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Noong maliit pa si Paolo, ako ang nagtuturo sa kanya ng assignment. Ako ang nagluluto ng baon niya. Ako ang yumayakap sa kanya kapag natatakot siya sa kulog.
Nasaan na ang batang iyon? Nilamon na siya ng salapi. Nilamon na siya ng kapangyarihan. Ang 15 taon na ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral, ang pera. Kapag naging sentro ng buhay, ay parang asidong tumutunaw sa lahat ng ugnayan. Wala itong kinikilalang asawa. Wala itong kinikilalang magulang. Ang tanging mahalaga ay ang pag-akyat, ang pag-angat. Kahit may matapakan kang iba, naging masaya ba ako sa 15 taon na ito? Hindi ko masasabing masaya ako ng buo. May bahagi ng puso ko na laging may kulang. May bahagi ng puso ko na laging naghahanap sa aking anak. Ngunit mayroon akong kapayapaan. Dito sa maliit kong apartment, walang nag-aaway tungkol sa stock prices. Walang nag-iisip kung paano tatalunin ang kompetisyon. Ang tanging iniisip ko ay kung anong itatanim kong gulay sa aking mga paso o kung anong lumang libro ang babasahin ko sa hapon. Ang aking buhay ay naging isang mahabang paghihintay. Paghihintay sa isang bagay na akala ko ay hindi na darating. Tuwing linggo, nagsisimba ako. Ipinagdarasal ko sila. Ipinagdarasal ko na sana ay maging malambot ang kanilang mga puso. Ipinagdarasal ko na sana, bago man lang ako mawala sa mundong ito, ay makita ko silang muli, kahit isang tingin lang, kahit isang tango lang. Hindi ko akalain na ang pagkakataong iyon ay darating sa paraang hindi ko inaasahan. Nang tumawag ang abogado ni Luz, ang lahat ng 15 taon ng katahimikan ay tila gumuho. Ang pait, ang pangungulila, at ang lahat ng tanong sa aking isipan ay muling nagbalik. Pumanaw na si Luz. Ang babaeng naging bahagi ng aking buhay sa loob ng 22 taon. Ang babaeng naging dahilan ng aking pinakamalaking kaligayahan at pinakamatinding pighati, at si Paulo. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong harapin ang anak na itinuring akong kaaway. Ang anak na pinalaki sa paniniwalang wala akong halaga. Habang inihahanda ko ang aking lumang barong Tagalog para sa libing, nanginginig ang aking mga kamay. 15 taon ang nakalipas mula ng huli naming pagkikita. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano kaya ang magiging tingin niya sa akin? Siguro ay mas matindi na ang kanyang galit. Siguro ay mas malalim na ang kanyang puot. Ngunit kailangan kong pumunta. Hindi para sa pera, hindi para sa mamanahin, kundi para sa huling paalam. At marahil, para sa isang pagkakataon na maipit ang mga pira-pirasong bahagi ng aming pamilya na matagal nang nawasak, ang 15 taon ng pag-iisa ay tapos na. Isang bagong kabanata ang magbubukas. Isang kabanata na puno ng revelasyon na walang sino man sa amin ang nakahanda. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Matanda na ako. Maputi na ang aking buhok. Marami na ang kulubot sa aking mukha. Ngunit ang aking dangal, ang aking integridad, ay nananatiling buo. At iyon ang bagay na hindi kailanman mabibili ng bilyon-bilyong pisong iniwan ni Luz. Ang sikat ng araw ng umagang iyon ay tila walang pakiramdam. Napakaliwanag, ngunit sa loob ng dibdib ni Lito, may isang mabigat na ulap na ayaw humupa. Nakaupo siya sa loob ng kaniyang lumang sasakyan, isang kakarag-karag na Toyota na halos kasing tanda na rin ng kaniyang mga kasukasuan. Maingay ang makina nito, at ang usok na lumalabas sa tambutso ay tila nagrereklamo rin sa mahabang biyahe patungo sa Marangyang Chapel sa Makati. Tiningnan ni Lito ang kaniyang sarili sa salamin. Inayos niya ang kaniyang lumang barong na medyo naninilaw na dahil sa katandaan. Ito ang barong na isinuot niya noong ika-10 anibersaryo nila ni Luz. Noon, puno sila ng pangarap. Ngayon, pupunta siya sa huling hantungan ng kaniyang asawa bilang isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Pagdating niya sa bukana ng Memorial Park, nakaramdam si Lito ng panliliit. Ang mga sasakyang nakaparada doon ay puro mga bago at mamahalin. Mga SUV na kumikinang sa ilalim ng araw, mga itim na sedan na halatang pag-aari ng mga taong may matataas na katungkulan. At doon, sa gitna ng karangyaan, ipinarada niya ang kaniyang lumang kotse, ang tunog ng pagsara ng pinto ng kaniyang sasakyan. Blag ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng lugar. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak, ang mga puting rosas at lila na orchids ay sumalubong sa kaniya. Napakaganda ng ayos, napakagara,
Alam niyang ito ang gusto ng kaniyang anak na si Paulo. Gusto ni Paulo na laging mukhang matagumpay kahit sa gitna ng pighati. Sa loob ng chapel, nakita ni Lito ang kabaong ni Luz. Doon sa malayo, parang natutulog lang ang kaniyang asawa. Gusto sana niyang tumakbo, yakapin ang salamin ng kabaong, at humingi ng tawad dahil hindi niya ito nagawang protektahan sa gulo ng kanilang pamilya. Pero bago pa siya makalapit, isang anino ang humarang sa kaniyang dinaraanan. Si Paulo iyon, ang kaniyang panganay. Maayos ang suot ni Paulo, isang dekalidad na itim na tuksedo. Pero ang kaniyang mukha ay walang bakas ng lungkot para sa kaniyang ama. Ang tanging nakikita ni Lito sa mga mata ng kaniyang anak ay poot, purong poot. Tumigil ang lahat. Ang mga bisitang mayayaman, ang mga kasosyo sa negosyo, at ang mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpaparamdam. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ni Lito. Ramdam ni Lito ang init ng mga mata ng mga tao. Tinitingnan nila ang kaniyang sapatos na may kaunting tuklap, ang kaniyang barong na hindi na gaanong maputi. Hindi bumulong si Paulo. Nagsalita siya sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat ng naroroon. Tinanong niya si Lito kung bakit pa ito nagpakita. Sinabi niya sa harap ng lahat na wala ng karapatan si Lito na tumapak sa lugar na iyon. Sa pagkukuwento ni Lito sa kaniyang sarili, parang bawat salita ni Paulo ay isang sampal. Sinabihan siya ni Paulo na siya ay isang manghuhut-hut, isang taong walang ibang alam gawin kundi umasa sa pera ng kaniyang asawa. Sinumbat sa kaniya ni Paulo na noong may sakit si Luz, wala raw siyang naitulong kahit isang sentimo, na ang lahat ng gastos, ang milyon-milyong piso para sa ospital at gamot, ay galing sa bulsa ni Paulo. Masakit para kay Lito ang marinig iyon. Gusto niyang isigaw na ibinigay niya ang lahat, na ang bawat sentimong naipon niya sa pagtatrabaho sa bukid at sa maliit na talyer ay ibinuhos niya sa kaniyang pamilya. Pero nanatiling nakatikom ang kaniyang bibig. Ang kaniyang boses ay tila napipi ng kahihiyan. Itinuro ni Paulo ang lumang kotse ni Lito na tanaw mula sa bintana ng chapel. Tinawag niya itong isang basura. Sinabi niya sa mga bisita na ang kaniyang ama ay isang malaking kabiguan, isang failure sa buhay, na kahit ang pagpapanatili ng isang disenteng sasakyan ay hindi nito nagawa. Tingnan ninyo siya, parang naririnig pa rin ni Lito ang boses ni Paulo na umaalingaw-ngaw sa loob ng chapel. Tingnan ninyo ang taong ito na nagpapanggap na nagdadalamhati. Nandito lang iyan para tingnan kung may naiwan pang mana. Nandito iyan para manguha ng pera. Ang mga salitang iyon, pera, mana, manghuhut-hut, ay tila mga kutsilyong humihiwa sa dangal ni Lito. Napansin ni Lito ang mga bulungan ng mga tao sa paligid, ang mga matatandang ginang na nagtatakip ng bibig gamit ang kanilang mga abaniko, ang mga lalaking umiiling habang nakatingin sa kaniya. Gusto ni Lito na sabihing, "Anak, ako ang tatay mo, mahal ko ang nanay mo." Pero alam niyang sa mundong ito ng mga mayayaman, ang pag-ibig ay walang halaga kung wala kang pera sa bangko. Sinabihan siya ni Paulo na umalis na. Ngayon din. Sinabi nito na ang presensya ni Lito ay nakakahiya sa alaala ni Luz. Na ang isang katulad ni Lito ay hindi nababagay sa isang lugar na ganito kagara. Umalis ka na, ang huling narinig ni Lito. Huwag mong dungisan ang huling araw ni Mama. Dahan-dahang tumalikod si Lito. Hindi siya lumaban. Hindi dahil wala siyang katwiran, kundi dahil masyado siyang pagod. Pagod na siyang makipag-away sa sarili niyang dugo. Pagod na siyang patunayan ang kaniyang halaga sa mga taong ang tingin sa pagkatao ay nasusukat sa kapal ng pitaka. Habang naglalakad siya palabas, bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang bawat sentimetro ng sahig na kaniyang dinadaanan ay tila nagpapaalala sa kaniya na siya ay hindi kabilang doon. Paglabas niya sa pinto, narinig niya ang muling pagpapatuloy ng malambot na tugtog ng biolin sa loob. Ang buhay ng mga mayayaman ay mabilis bumalik sa normal kahit kakahiyahiya lang nila ang isang matanda. Bumalik siya sa kaniyang lumang sasakyan. Umupo siya sa loob at hinawakan ng mahigpit ang manibela. Dito, sa loob ng kakarag-karag na kotseng ito, doon lang siya pwedeng umiyak. Doon lang niya pwedeng ilabas ang lahat ng sakit na kanina pa niya tinitimpi sa harap ng maraming tao. Napaisip si Lito. 50 taon. 50 taon niyang inalagaan ang pamilyang ito. At sa huli, ang tanging natanggap niya
ay ang tawagin siyang isang talunan. Isang malaking talunan. Pinaandar niya ang makina. Ang ingay nito ay tila isang pag-alo sa kanyang nararamdaman. Tiningnan niya muli ang chapel mula sa malayo. Bulong niya sa hangin, "Paalam, Luz. Patawad kung hanggang dito lang ang kaya ko." Habang dahan-dahang umaalis ang lumang Toyota sa parking lot, naiiwan sa likuran ni Lito ang mundong puno ng kinang pero kulang sa pagmamahal. Ang kaniyang biyahe pauwi ay mahaba, malungkot at puno ng mga tanong na alam niyang walang makakasagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng saksak sa puso na ibinigay ni Paulo, may isang bagay na hindi nito makukuha kay Lito. Iyon ay ang katotohanang mahal na mahal niya si Luz. At ang pagmamahal na iyon, ang wagas na pag-ibig na iyon, ay hindi kailanman mabibili ng kahit ilang milyong piso sa Pilipinas. Ang kabanatang ito ay nagtapos sa tunog ng ulan na biglang pumatak sa salamin ng kotse. Tila pati ang langit ay nakikidalamhati sa isang amang tinaboy ng sariling anak sa harap ng maraming tao. Isang eksenang hindi kailanman malilimutan ni Lito, isang sugat na habambuhay na niyang dadalhin. Pagkatapos ng matinding kahihiyan sa libing, gusto ko na sanang umuwi. Gusto ko na sanang bumalik sa katahimikan ng aking maliit na apartment. Ngunit may kung anong nagtulak sa akin na tumuloy sa Makati, isang tungkulin na hindi ko maipaliwanag, isang pangako sa nakaraan na kailangan kong tapusin. Ang opisina ni Attorney Mendoza ay matatagpuan sa itaas na palapag ng isang lumang gusali na maayos na na-restore. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na ang bigat ng kasaysayan at pera. Ang mga dingding ay gawa sa madilim na kahoy na nara. Ang amoy ay pinaghalong lumang libro at mamahaling pabango. Napakatahimik sa loob. Ang tanging maririnig mo ay ang marahang tunog ng aircon at ang mahinang pagtiktak ng isang antigong orasan sa dingding. Naupo ako sa isang sulok ng reception area. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Paulo. Kasama niya ang kanyang dalawang assistant na may dalang mga mamahaling laptop. Ang kanyang lakad ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang taong alam na ang resulta ng laro bago pa man ito magsimula. Nang makita niya ako, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Lumapit siya sa akin at sa isang mahinang boses ngunit puno ng talim ay sinabi niya, "Hindi ka pa ba napapagod? Hindi pa ba sapat ang eksena mo kanina sa Heritage Park?" Hindi ako sumagot. Nanatili lamang akong nakatingin sa kanya. Sa isip ko, tinatanong ko, paano naging ganito kalayo ang loob ng aking anak? Pinatuloy na kami sa loob ng opisina ni Attorney Mendoza. Ang silid ay enggrande, isang malaking mesa na gawa sa mahogani ang nasa gitna. Sa likod nito, nakaupo ang abogado, si Janet Mendoza. Maayos ang kanyang suot, formal ang kanyang salamin, at ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Professional, matalas. Agad na naupo si Paulo sa pinakamagandang upuan sa harap ng mesa. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa armrest na parang isang hari na nakaupo sa kanyang trono. Ako naman ay naupo sa isang upuan sa tabi, medyo malayo sa kanya. Pakiramdam ko ay isa akong tagapanood sa isang dula na tungkol sa sarili kong buhay. Alam ko ang iniisip ni Paulo. Alam ng lahat ang nakataya rito. Ang imperyong binuo ni Luz, ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kabuuang halaga na umaabot sa 1 bilyon at 800 milyong piso, 1 bilyon at 800 milyon pa. Para sa isang taong tulad ko, ang halagang iyon ay hindi kayang isipin. Hindi ko alam kung gaano karaming zero ang kailangang isulat para mabuo iyon. Tumingin si Paulo kay Attorney Mendoza. Sabi niya, "Attorney, maari na ba nating simulan? Gusto ko nang matapos ito para makabalik na ako sa opisina. Marami akong kailangang pirmahan na mga kontrata." Pagkatapos, tumuro siya sa akin nang hindi man lang tumitingin at pakiabihan na rin ang taong ito na maaari na siyang umalis. Wala siyang kinalaman sa pamilyang ito. Wala siyang kinalaman sa pamanang ito. Ang presensya niya rito ay isang istorbo lang. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kahihiyang naramdaman ko kanina ay muling nagbabalik. Ngunit bago pa man ako makatayo, nagsalita si Attorney Mendoza. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. "Ginoong Paulo Flores, simula ng abogado. Nandito ang iyong ama dahil siya ay partikular na binanggit sa testamento ng iyong ina. Ang kanyang presensya ay hindi lamang hinihiling. Ito ay kinakailangan
ayon sa batas. Natigilan si Paulo. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ano? Imposible yan? Bakit siya isasama ni Mama? 15 taon na silang walang komunikasyon. Baka naman nagkakamali kayo, attorney. Sumandal si Attorney Mendoza sa kanyang upuan. Wala kaming pagkakamali, Paulo. Ang iyong ina ay mismong nag-utos na kailangang narito ang iyong ama bago ko basahin ang kahit anong bahagi ng kanyang huling habilin. Tumingin sa akin si Paulo. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay muling naging puot. Siguro ay nagmakaawa ka sa kanya, no? Siguro ay sumulat ka sa kanya ng patago para humingi ng pera? Iyan lang naman ang alam mong gawin, ang maging pabigat sa mga taong matagumpay. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Paolo, hindi ako humingi ng kahit ano sa nanay mo. Hindi ko alam na kasama ako rito. Nandito ako dahil tinawagan ako ng abogado. Wala akong pakialam sa pera. Wala kang pakialam sa pera? Tumawa ng malakas si Paulo. Isang tawa na puno ng pangungutya. Lahat ng tao ay may pakialam sa 1 bilyong piso, Tay. Lalo na ang mga taong tulad mo na nabubuhay sa kakarampot na pensyon. Huwag ka nang magpanggap na banal. Alam nating lahat kung bakit ka talaga nandito. Naramdaman ko ang sakit sa bawat salitang binitawan niya. Sa loob ng 15 taon, nanatili akong tahimik. Ngunit ngayon, sa loob ng silid na ito, ang tensyon ay parang isang lubid na unti-unting napuputol. Tiningnan ni Paulo ang abogado. Attorney, kahit ano pa ang sabihin niyo, alam nating lahat na ako ang tanging tagapagmana. Ako ang nagpatakbo ng kumpanya. Ako ang naging katuwang ni Mama. Ang taong ito, ang aking ama, ay isang estranyo. Isang estranyo na gusto lang makinabang sa pinaghirapan ng iba. Humarap muli si Paulo sa akin. Ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Makinig ka, Tay. Kahit ano pa ang makuha mo rito, kung sakali mang may makuha ka, sisiguraduhin ko na hindi ka magiging masaya. Babawiin ko ang lahat. Dahil hindi mo deserve ang kahit anong bahagi ng buhay na binuo namin, yumuko ako. Hinayaan ko siyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit. Sa isip ko, naawa ako sa kanya. Naawa ako dahil sa gitna ng lahat ng yaman na ito, ang kanyang puso ay nanatiling mahirap. Mahirap sa pagmamahal, mahirap sa pag-unawa. Inilabas na ni Attorney Mendoza ang isang selyadong sobre. Isang sobre na naglalaman ng mga sagot sa lahat ng aming mga tanong. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mas mabigat. Ang bawat paghinga namin ay naririnig. Simulan na natin, sabi ni Attorney Mendoza. Tumingin ako sa bintana, sa mga gusali ng Makati na nagtatangkaran. Naisip ko si Luz. Ano kaya ang nasa isip mo, Luz, noong isinusulat mo ito? Galit ka ba sa akin? O baka naman, may gusto kang iparating na hindi mo masabi noong nabubuhay ka pa? Ang 8 bilyong piso ay nakalatag sa mesa. Isang halaga na kayang bumili ng lahat ng luho sa mundo. Ngunit para sa akin, ang tanging gusto ko lang ay ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay malapit ng mabasag ng isang katotohanan na yayanig sa buong pagkatao ni Paulo. Isang katotohanan na magpapatunay na ang buhay ay hindi laging tungkol sa kung sino ang pinakamayaman, kundi tungkol sa kung sino ang may pinakamalinis na puso. Huminga ng malalim ang abogado at sinimulan na niyang basahin ang unang pahina. Ang silid na kinaroroonan namin ay balot ng lamig mula sa aircon, ngunit ang pawis sa aking noo ay tila hindi natutuyo. Nakaupo kami sa opisina ni Attorney Santos. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling pabango ni Paulo ay naghahalo sa hangin. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang itim na folder. Ang huling habilin ni Luz, ang dokumentong magtatakda kung ano ang mangyayari sa lahat ng kaniyang pinaghirapan. Tiningnan ko si Paulo. Nakaupo siya ng tuwid, puno ng kumpiyansa ang kaniyang mukha. Alam kong sa isip niya, siya na ang nagmamay-ari ng lahat. Sa kaniyang paningin, ako ay isang hadlang lamang na malapit ng mawala. Isang matandang walang silbi na nakikisilong lang sa yaman ng kaniyang ina. Nagsimulang magsalita si Attorney Santos. Ang kaniyang boses ay mababa, formal at walang emosyon. Sinimulan niyang basahin ang mga ari-arian sa probinsya, ang mga lupain sa Batangas, at ang mga kondominium sa Makati. At pagkatapos, dumating na ang bahagi para kay Paulo. Sa aking kaisa-isang anak na si Paulo,
basa ng abogado. Ipinapamana ko ang aming villa sa Forbes Park at ang halagang 25 milyong piso. Nakita ko ang bahagyang pagngiti ni Paolo, 25 milyong piso. Para sa karaniwang Pilipino, iyon ay isang halagang hindi mo kikitain sa 10 buhay. Napakalaki nito. Ngunit para kay Paolo, alam kong tinitingnan niya lang ito bilang pambili ng mga bagong sasakyan at panggastos sa kaniyang marangyang pamumuhay. Nakita ko sa kaniyang mga mata ang kislap ng tagumpay. Akala niya, iyon na ang lahat. Ngunit huminto si Attorney Santos. Uminom siya ng kaunting tubig at lumingon sa akin. May kung anong bigat sa kaniyang tingin. At para sa aking asawa, pagpapatuloy ng abogado. Para kay Lito Flores, tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng sarili kong puso. Dug, dug, dug. Ipinapamana ko kay Lito ang lahat ng aking shares, ang buong pagmamay-ari at ang pamumuno sa Flores Consulting Group. Nalaglag ang panga ni Paolo. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng yabang, ngayon ay namumutla na parang papel, pero hindi pa doon nagtatapos. Kasama nito, dagdag ni Attorney Santos, ay ang lahat ng natitirang pera sa bangko na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 700 milyong piso. 1 bilyon, 700 milyon. Ang mga numerong iyon ay umikot sa aking isipan. 1 bilyon, 700 milyon. Hindi ko malunok ang laway ko. Sa buong buhay ko sa bukid at sa maliit naming talyer noon, hindi ko kailanman naisip na ang pangalan ko ay maididikit sa ganitong kalaking halaga. Hindi ito pera lang. Ito ay kapangyarihan. Ito ang buong imperyo na itinayo ni Luz at ibinigay niya ito sa akin. Sa akin na tinawag nilang talunan. Sa akin na pinalayas sa lamay dahil sa aking lumang barong. Tumingin ako kay Paolo. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Ang kaniyang 25 milyong piso ay tila naging barya na lamang kumpara sa bilyong pisong nasa pangalan ko na ngayon. Ang kontrol sa kumpanya. Ang lahat ay nasa kamay ko na. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa opisina ay tila isang bomba na naghihintay sumabog. At nangyari nga ang kinatatakutan ko. Tumayo si Paolo nang napakabilis kaya tumama ang kaniyang hita sa mesa. Blag. Ang tunog na iyon ang naging hudyat ng kaniyang pagwawala. Hindi maaari ito, sigaw niya. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng galit at hindi makapaniwala. 1 bilyon? Kay tatay? Nagpapatawa ba kayo? Tumingin siya sa akin. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang kagalang-galang na negosyante. Ang kaharap ko ngayon ay isang batang nag-aalboroto dahil hindi nakuha ang kaniyang gusto. Sinigawan niya si Attorney Santos. Sinabi niya na peke ang dokumento. Inakusahan niya ako na ginayuma ko raw si Luz bago ito mamatay. O baka naman daw, niloko ko ang aking asawa para pirmahan ang isang papel na hindi nito naiintindihan. Manggagancho. Hiyaw niya sa akin. Alam nating lahat na wala kang alam sa negosyo. Wala kang alam sa pera. Isa ka lang hamak na magsasaka na pumasok sa pamilyang ito. Masakit marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili mong anak. Magsasaka, manggagancho, walang alam. Nanatili akong nakaupo. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siya. Sa bawat pagsigaw niya, mas lalo kong nakikita kung gaano siya nilamon ng kasakiman. Ang kaniyang pagkatao ay nakadepende lamang sa kung gaano kalaki ang pera sa kaniyang bulsa. At ngayong nalaman niyang mas marami ako, tila gumuho ang kaniyang buong mundo. Hindi ko hahayaang mangyari ito, banta ni Paolo habang itinuturo ako ng kaniyang daliri. Idedemanda kita. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Hindi ka karapat-dapat sa kahit 1 piso ng nanay ko. Lumapit siya sa akin hanggang sa maging magkalapit na ang aming mga mukha. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad mo sa abogado? Paano mo napaikot si Mama? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretsyo sa kaniyang mga mata. Nakita ko doon ang takot. Takot na baka ang taong kaniyang minaliit ay siya palang may hawak ng kaniyang kinabukasan. Paolo, mahinahon kong sabi, ang nanay mo ang nagdesisyon nito. Alam niya ang ginagawa niya. Sinungaling, sagot niya sabay hampas sa mesa. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang lahat ng mga pangungutya niya sa akin. Naalala ko noong sinabihan niya akong basura sa harap ng kaniyang mga kaibigan. Naalala ko ang sakit ng pagkakataboy niya sa akin sa Memorial Park.
Ang lahat ng iyon ay nagbunga ng isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay isang malungkot na pagtanggap. Pagtanggap na ang aking anak ay tuluyan nang nawala sa landas. Naglakad si Paulo pabalik-balik sa silid. Sinabunutan niya ang kaniyang sarili para siyang nawawala sa katinuan. Ang kaniyang pagkagahaman ay naging isang lason na sumisira sa kaniyang isipan sa harap ko mismo. Tumingin muli si Paulo sa akin, at sa pagkakataong ito, may halong pagmamakaawa ang kaniyang boses na pilit niyang itinatago. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng kumpanya, Tay. Hindi mo kaya iyan. Mapapahiya ka lang. Ibigay mo sa akin, at hahayaan kitang mabuhay ng payapa sa probinsya. Ngumiti ako ng bahagya, isang mapait na ngiti. Akala pa rin niya ay madadaan niya ako sa pananakot o sa negosasyon. Hindi, Paulo, sabi ko. Maikli, direkta, mabigat. Sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. Hindi dahil sa bilyong pisong nasa bangko, kundi dahil sa wakas, hindi na ako papayag na tapakan niya ang aking pagkatao. Lumabas si Paulo ng silid na padabog. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Naiwan kaming dalawa ni Attorney Santos sa katahimikan. Tumingin ako sa bintana, sa malawak na tanawin ng siyudad ng Makati. Ang lahat ng mga gusaling iyon, ang lahat ng perang iyon, para sa akin, ang lahat ng ito ay walang saysay kung ang sarili mong dugo ay handa kang saktan para lang sa yaman. Huminga ako ng malalim. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang matandang api. Ako na si Lito Flores, ang tagapangalaga ng legacy ni Luz, at gagawin ko ang lahat para itama ang mga pagkakamaling nagawa ng aming anak. Jesus ko, gabayan nawa ninyo ako sa mabigat na tungkuling ito, 1 bilyon, 700 milyon. Isang napakabigat na pasanin para sa isang pusong ang tanging hangad lang ay kapayapaan. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid matapos ang marahas na pag-alis ni Paulo. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay tila naiiwan pang umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Nakaupo pa rin ako, hindi gumagalaw, habang ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga tuhod. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Tumingin sa akin si Attorney Santos. May kinuha siyang isang puting sobre mula sa loob ng folder. Hindi ito isang legal na dokumento. Hindi ito nakalimbag sa computer. Ito ay isang sulat na sulat kamay. Agad kong nakilala ang mga kurba ng mga titik. Iyon ang sulat ni Luz. Ang kaniyang pino at magandang paraan ng pagsulat na tila sumasayaw sa papel. Ginoong Lito, mahinang sabi ng abogado. May iniwan pang isang huling liham si Ginang Luz. Gusto niyang basahin ko ito sa harap mo, lalo na sa sandaling malaman na ninyo ang nilalaman ng testamento. Tumango ako ng dahan-dahan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang kaba sa aking dibdib. Nagsimulang magsalita si Attorney Santos. Ang kaniyang boses ay naging malumanay. Tila siya ang naging instrumento upang muling marinig ang boses ni Luz sa huling pagkakataon. Para sa aking mahal na Lito, simula ng sulat, sa sandaling marinig ko ang aking pangalan, tila huminto ang mundo. Lito, mahal ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Lito, kung naririnig mo ito, marahil ay tapos na ang aking paglalakbay. Marahil ay alam mo na rin kung ano ang iniwan ko para sa iyo. 1 bilyon at 700 milyong piso. Alam kong nagulat ka. Alam kong iniisip mo kung bakit. Pero bago mo husgahan ang halagang iyon, hayaan mo muna akong humingi ng tawad. Tumigil sandali ang abogado, tila binibigyan ako ng pagkakataon na lasapin ang bawat salita. Patawad, Lito. Patawad dahil sa loob ng maraming taon, mas pinili ko ang pera. Mas pinili ko ang karangyaan. Mas pinili ko ang pagtatayo ng imperyong ito kaysa sa tahimik na buhay na lagi mong inaalok sa akin. Akala ko noon, ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng gusali at sa dami ng zero sa bangko. Akala ko, mas magiging masaya tayo kung tayo ang pinakamayaman sa bansa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Naalala ko ang mga gabing naghihintay ako sa kaniya para maghapunan, pero lagi siyang nasa opisina. Naalala ko ang mga okasyong wala siya dahil kailangan niyang makipagkita sa mga kliyente sa ibang bansa. Ngunit nagkamali ako, pagpapatuloy ng sulat. Sa huling bahagi ng aking buhay, noong nararamdaman ko na ang panghihina ng aking katawan,
Isa lang ang hinahanap-hanap ko. Hindi ang aking mga alahas, hindi ang aking mga kumpanya, kundi ang mga kamay mo, Lito. Ang mga kamay mong magaspang dahil sa paggawa sa bukid, pero puno ng pagmamahal. Ang mga kamay mong nag-alaga sa akin noong wala pa tayong kahit na ano. Isang patak ng luha ang tuluyang kumawala sa aking mata. Pinahid ko ito gamit ang aking nanginginig na kamay. Hindi ako kailanman huminto sa pagmamahal sa iyo, kahit noong naging malamig ako, kahit noong tila nakalimutan ko na ang ating pinagsamahan. Sa bawat sandali ng aking pag-iisa, ikaw ang aking pahinga. Patawad kung naging huli na ang lahat para sabihin ko ito sa iyo ng harap-harapan. Pagkatapos, ang tono ng sulat ay nagbago. Naging mas seryoso ito nang banggitin niya si Paulo, tungkol naman sa ating anak, kay Paolo. Alam kong masakit ang kaniyang ginagawa sa iyo. Alam kong nakikita mo ang kaniyang kasakiman. Lito, kasalanan ko ito. Pinalaki ko siyang nakatingala sa pera. Pinalaki ko siyang naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa kayamanan lamang. At dahil doon, nawala ang kaniyang puso, nawala ang kaniyang kaluluwa. Naririnig ko ang buntong hininga ni Attorney Santos habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Ibinigay ko sa kaniya ang 25 milyong piso. Malaking halaga iyon para sa sinumang tao, pero alam nating dalawa na uubusin niya iyon sa loob lang ng maikling panahon. Hindi siya handa, Lito. Hindi siya handang humawak ng malaking responsibilidad dahil hindi niya alam ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba. Kaya naman, ang 1 bilyon at 700 milyong piso ay inilagay ko sa iyong pangalan. Hindi dahil gusto kitang bigyan ng sakit ng ulo, kundi dahil ikaw lang ang tanging tao na alam kong hindi mabubulag ng pera. Ikaw lang ang makakapagturo kay Paulo ng leksyong kailangan niyang matutunan. Tumigil ang abogado at tumingin sa akin. Ang susunod na bahagi ng sulat ay tila isang utos, isang banal na habilin. Lito, gamitin mo ang yaman na ito para ituwid ang baluktot na landas ng ating anak. Huwag mo siyang hayaang tuluyang malunod sa sarili niyang yabang. Turuan mo siyang maging tao muli. Turuan mo siyang tingnan ang mundo gamit ang mga mata ng isang magsasaka. Mga matang marunong tumanaw ng utang na loob sa lupa at sa langit. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat dahil ikaw ang pinakamayamang tao na kilala ko, hindi sa pera kundi sa dangal. Mahal na mahal kita, Lito, hanggang sa muli nating pagkikita. Nang matapos ang pagbabasa, tila bumigat ang hangin sa loob ng opisina. Nakayuko ako. Hinahayaang pumatak ang aking mga luha sa aking lumang barong. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Mahal na mahal kita. Iyon lang ang tanging kayamanan na kailangan ko. Pero ngayon, may dala akong krus na gawa sa ginto. 1 bilyon at 700 milyong piso. Hindi ito premyo. Ito ay isang misyon. Isang misyon na itama ang lahat. Napaisip ako sa aking anak, si Paulo. Naaalala ko noong maliit pa siya, noong masaya na siya sa simpleng laruang gawa sa kahoy. Saan ba kami nagkamali? Paano naging ganito ang isang batang dati ay napakalambing? Alam ko na ngayon ang kailangan kong gawin. Hindi ko gagamitin ang perang ito para sa sarili kong luho. Hindi ko ito gagamitin para maghiganti kay Paulo. Gagamitin ko ito para iligtas siya. Iiligtas ko ang aking anak mula sa kaniyang sarili. Ang pera ay papel lamang. Ang tunay na yaman ay ang pagkatao. At kung kailangang dumaan ni Paulo sa butas ng karayom para matutunan iyon, handa akong maging kamay na gagabay sa kaniya. Tiningnan ko si Attorney Santos. Salamat, Attorney, sabi ko sa boses na paos pero matatag. Salamat sa pagpaparinig muli sa akin ng tinig ng aking asawa. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ramdam ko ang sakit ng aking likod, ang panghihina ng aking mga tuhod. Pero sa aking loob, may isang apoy na muling naglalagablab. Ang matandang inalipusta sa lamay, ang amang pinalayas ng sariling anak, ay wala na. Ang narito ngayon ay si Lito Flores, ang tagapangalaga ng huling habilin ni Luz, ang taong may hawak ng bilyon-bilyong piso, ngunit nananatiling may pusong magsasaka. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking pisngi. Napangiti ako ng bahagya.
Alam kong kasama ko si Luz sa bawat hakbang na gagawin ko. Handa na ako. Handa na akong harapin ang galit ni Paulo. Handa na akong harapin ang mundong ito na puno ng pagkukunwari. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang aking tinig. At ang tinig na iyon ay hindi na muling mananahimik. 1 bilyon, 700 milyon. Ang halaga ng aking misyon. Ang halaga ng aking huling pag-ibig. Maghintay ka, Paulo. Ang iyong tatay ay hindi pa tapos. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Marami ka pang dapat matutunan tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay dito sa Pilipinas. Isang buhay na hindi nasusukat sa kislap ng diamante, kundi sa linis ng iyong konsensya. Tuluyan nang umalis si Paulo. Ang malakas na tunog ng kaniyang mga yabag sa labas ng hallway ay dahan-dahang naglaho hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang ugong ng aircon sa loob ng silid. Naiwan akong mag-isa. Mag-isa kasama ang mga papel na nagsasabing ako na ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. 1 bilyon, 700 milyong piso. Tinitigan ko ang mga numerong iyon sa dokumento. Kung iisipin, ito ang pangarap ng marami. Ito ang hinahangad ng mga taong gustong makaahon sa hirap. Pero habang nakaupo ako roon, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat. Hindi ito pakiramdam ng isang nanalo sa loto. Mas mukha itong isang mabigat na responsibilidad na ipinatong sa aking mga balikat. Napagtanto ko. Ang yamang ito ay hindi isang premyo para sa aking pagtitiis. Hindi ito bayad sa lahat ng pangungutya na tinanggap ko mula kay Paulo o sa ibang tao. Ang perang ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang pagkakataon upang muling buuin ang isang pamilyang winasak ng kasakiman. Napailing ako habang inaalala ang mukha ng aking anak bago siya lumabas, ang kaniyang galit, ang kaniyang puot, ang kaniyang kawalan ng respeto. Doon ko napatunayan na ang pera ay may dalawang mukha. Maari itong maging tulay, pero maaari rin itong maging pader na humaharang sa pagmamahalan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kaniyang bank account, wala sa kaniyang mamahaling sasakyan, o sa kaniyang tinitirhang mansyon sa Forbes Park. Ang tunay na yaman, ang totoong kayamanan, ay ang linis ng iyong konsensya at ang laki ng iyong puso, ang dangal. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang dangal ay hindi nabibili sa kahit anong mall sa Makati. Ang respeto ay hindi nakukuha dahil lang sa marami kang shares sa isang kumpanya. Ito ay itinatanim sa pamamagitan ng kabutihan at inaani sa pamamagitan ng pagmamahal. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Isang mahabang araw ang natapos, ngunit alam kong bukas, sa pagdating ng bukang liwayway, ay simula ng isang bagong laban. Hindi ko hahayaang manatiling ganito si Paulo. Bilang kaniyang ama, tungkulin ko na ipakita sa kaniya na ang buhay ay hindi tungkol sa mga numero. Ipakikita ko sa kaniya na ang isang magsasakang tulad ko ay may higit na alam tungkol sa tunay na kaligayahan kaysa sa sinumang bilyonaryo. Huminga ako ng malalim. May kapayapaan na sa aking puso. Wala na ang sakit ng kahapon. Ang natira na lamang ay ang determinasyon na gamitin ang bawat sentimo ng perang ito para sa kabutihan, para sa mga taong nangangailangan, at higit sa lahat, para sa pagliligtas sa kaluluwa ng aking anak. Salamat, Luz. Salamat sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Ang kwento ni Lito Flores ay hindi nagtatapos sa pagiging mayaman. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pagiging isang tunay na ama at isang taong may busilak na dangal. Dahil sa huli, ang pag-ibig pa rin ang pinakamalaking puhunan sa buhay at ang pag-ibig na iyon ang siyang magliligtas sa ating lahat.